is Lars Vegas. Ang background ko po is nurse ako by profession. Nagsimula po ako sa front row as part-timer. Nagtatrabaho po ako for 7 years as an emergency room nurse. Kung familiar po kayo sa Antipolo City Medical, the hospital that truly cares. Ayan. Diyan po ako nagtatrabaho ng 7 taon sa emergency room. And nung na-invite po ako sa front row, for me, that was the perfect timing kasi pagod na ako sa trabaho, wala ako ng ipon, bad trip na ako sa mga kasamahan ko, di ba? So, nung na-invite ako dito, it's a fresh start para sa akin. So, marami sa inyo dito, nag-start na sa front row part-timer, tama po ba? Yes! Sino dito yung na-invite na ang goal mo talaga is magkaroon ng extra pagkakitaan, tapos yung kamay? Oo, kasi I'm sure nakakaiba tayo ng ways kung paano tayo na-invite eh. Baka yung iba dito nahatak lang. Pero dun sa mga kagaya ko, na na-invite ka dito dahil gusto mo talaga ng extra pagkakitaan, good for you. Bakit? Kasi yung nakita mo na business, hindi ka lang dito basta kikita. Magbabago yung buhay mo. Hindi lang basta income, kapang kabuhayan, showcase yung makukuha mo dito. Pero syempre, it doesn't work na parang magic. Na porket nag-join ka, diba? Porket nag-pay-in ka, nag-member ka na, feeling mo yayaman ka na. That's one part na maraming mga Pilipino naloloko sa mga scam. Tama ba rin? Kasi kapag nakita yung presentation, nababaliw, bumbulan bibig, ang laki ng kitaan, milyon-milyon. Pero pag sumasala, hindi naman nila naiintindihan kung ano yung ginagawa nila. Tama po ba? Actually, may kwento ko dyan. Sino na kwento? Ayan, sino mga bago? Bago ka? Ano name mo na lang? Brian. Oh, Brian. Ayan. So, isang araw, parang medyo late yung ano nyo. Ulitin natin. Isang araw, ayan, si Brian kasi, isa po siyang nagpuputol ng kahoy. Lumberjack, ayan po yung kanyang trabaho. So, araw-araw na ginawa ng Diyos para magkaroon ng kabuhayan. Ito si Brian, ginagawa niya, nagpuputol siya ng maraming kahoy. Masipag siya, 6 a.m. pa lang pumabaho na siya para magputol ng kahoy. At ang gamit niya po ay kalakol. In English, axe. So, sa isang araw, meron ba tayong ano dyan? May marker ba tayo dyan? Si Brian, nakakaputol siya ng 12 to 15 na puno ng kahoy. Ilan ulit? 12 to 15. So, syempre, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, syempre, dahil matagal ng lumberjack ito si Brian, medyo napapagod na siya. So, isang araw, nagpunta po siya sa, ano ba to? Whiteboard marker ba to? Yan, nagpunta siya sa bayan. Kasi may nuto sa kanya asawa niya. May asawa ka na ba? Kunwari may asawa ka. Okay? So, di ba? Nagpunta siya sa bayan, may nuto si asawa niya. Ngayon, pauwi na kamoy po si Brian. Meron siyang nakita sa isang store. Alam niyo yung nagbe-blink-blink? Yung nagpapatay sindi na ilaw? Yun ang nakita ni Brian. Tapos dahil nakita niyang patay sindi, pumasok ngayon siya. Yung mga lalaki dito, ibang patay sindi yung alam nyo eh. Huwag kayong mag-alala, walang sumasayaw dito. So pagpasok ni Brian, ang nakita niya kasing patay sindi, nakalagay for sale. At the very low price. Diba? Tapos, nung pumasok siya, nakalagay kasi doon, use this, at, para English Tagalog, nahirapan na ako sa English, diba? Gamitin mo to at makakaputol ka ng 2 to 3 puno sa loob lang ng isang oras. Sabi natin ko lang, 2 puno, isang oras. So kung nagtrabaho siya ng 8 hours, gano'ng maraming puno mapuputol niya? 16. Minsan, naabot pa, 24 na puno. Kung sabi niya parang medyo mas marami to. Tama ba? Mas marami compare dun sa napuputol niya. So, kung ginawa ni Brian, kumatok siya sa store. Pasok siya. Sabi niya, mag-inquire lang po ako. Gusto ko po sanang malaman ano po yung naka-display doon. Sabi nung tindero, ay sir, saktay dating mo kasi new release po namin yan. Ang tawag po dyan, chainsaw. Sabi, chainsaw, di ba? Sabi niya, ano pong maganda dyan sa chainsaw? Sabi niya, nako sir, alam niyo po, pag yan yung ginamit niyo, sa isang oras, makakadalawa, minsan 3, minsan 4 na puno ang mapuputol mo in just 1 hour. So, nakuha na yun si Brian. Kasi nga, syempre, di ba, imagine siya kalakol, tapos hirap na hirap siya, buong maghapon na siyang nagputol, silang pinapuputol niya. Sabi niya, nako sir, pag ito ginamit mo, wala pang tanghali, baka maka-20 ka na puno. Sabi niya, syempre, nag-iisip si Brian, pag naka-20 ako sa isang araw, malaki kita ko. Mabibili ko na yung mga gusto ko. Yayaman na ako. So, very enthusiastic siya. Sabi niya, sige sir, gusto kong bilhin yan. Nakalagay doon sale. Magkano po ba? Sabi ng sales lady, sir, murang-mura lang. 14,980. Sabi ni Brian, napakamit si Brian. Nako, kasi, ang mahal. Ang mahal, medyo malaki magagalit sa akin yung asawa ko. Papatayin ako noon. Sabi, sir, walang mawawala kung susubukan ko. Baka ito pa yung makatulong sa inyo mag-asawa. So, syempre, di ba parang sabi ni Brian, sige na nga,
Hindi ko na muna sasabihin sa asawa ko, gagalawin ko na tong savings namin, pangbibili ko na dyan. Sir, mabilis mo yung mababawi. So, yun yung mga nakatatak sa utak ni Brian. So, syempre, nilabas niya yung pera. Yun na yung last na savings nilang mag-asawa. Nilabas niya, bumili siyang chainsaw at umuwi siya sa bahay. At dahil excited siya, tinawag niya yung asawa niya, sabi niya, Honey! Di ba? Ano ba alam mo? Oh, mami lang. Ano ba ano? Queenie. Honey! Ang magkatunog kasi Honey, mas Queenie. Sabi na, Honey! May good news ako sa'yo kasi yayaman na tayo. Sabi ni Queenie. Kasi, syempre narinig ni Queenie, tumaas yung kilay niya. Sabi niya, ano na naman pinagsabi mo? Di ka na naman kumain. Nalipasan ka na naman ng gutom. So, ang dami niyang sinabi. Hindi. May nabili kasi ako dito. Ang tawag daw dito, chainsaw. Pag ito daw yung ginamit ko, sa loob ng 1 oras, 2, 3, or 4 na puno yung mapuputol ko. So, imaginein mo, wala bang tanghali, baka naka-20 na ako na puno. So, na-excite niya yun. Pero to si Queenie, hindi siya na-excite. Sabi niya, naku, tignan mo, tanda-tanda mo na naniniwala ka ba sa fairy tale? Ano ba yan? Nabudol ka dyan eh. Ha? Magkano ba yan binili mo dyan? Sabi niya. Napakamot ng ulo si Brian. Sabi niya, ano, Ani, kasi ano yun? 4988. Sabi niya, siyempre naghurumintado ngayon si Queenie. Sabi niya, na nga nabudol ka, yung mal-mal naman yan, pustahan tayo, walang mangyayari sa'yo. Eh, siyempre yung pride naman ni Brian, di ba? Mga lalaki di naman nagpapatalo yan. So, ginawa niya, kinabukasan, bumangon pa rin yan. Sabi niya, papatunayan ko sa'yo. Marami akong mapuputol na puno. So, alas 5 pa lang excited na siya, nag-exercise pa siya. Di ba? Nag-ano pa siya, nag-warm out pa siya. Kinuha niya ngayon yung chainsaw at nagsimula na siyang magputol ng puno, alas 6 in punto. Ngayon, na nangyari? Tumirik ang araw, nagtanghalian na. 12 noon. Ang napuputol pa lang ni Brian na puno ay 3. Tapos tagaktak pa siya ng pawis. Tapos hingal kabayo pa siya. Sabi niya, bakit ganun? Sabi, 1 oras, 3. Tanghali na, kakain na kami. 3 puno pa lang napuputol ko. Eh, nakita ngayon siya ni Queenie. Nakita ni Queenie, pawis na pawis. Nakita niya, sabi ni Queenie, yan ang sinasabi ko sa'yo. Nabutol ka. Sabi mo, 1 oras, 3 puno. Ngayon, tanghali na, 5 oras ka nang nagpuputol, 6 na oras ka na, 3 puno pa lang napuputol mo, tas mas pagod ka pa. So, syempre, ito naman si Brian, sabi niya, hindi, ano kasi ito, syempre, warm up. Diba? Kasi first time mo gagamitin eh. So, hindi ka pa marunong, sabi niya, honey, relax ka lang. Ako, bahala. So, ginawa niya, pagtapos na magtanghalian, nagputol na naman siya ng puno. Eto, masakit. Tanong bakit? Simula 1:00 ng tanghali hanggang 5:00 ng hapon, ang naputol lang ni Brian na puno 1. Tapos, ang matindi doon, puno pa ng aratis yun. So, syempre, yung kinagabihan, nag-away yung mag-asawa, sabi ng asawa niya, na sinasabi ko sa'yo, hindi ka nakikinig sa akin, kalukuhan yan, walang mangyayari sa'yo dyan, isoli mo na yan, kinabukasan na. Pag nakita ko pa yung chainsaw na yan, ikaw ang i-chainsaw ko. So, syempre, dahil mabuting asawa si Brian, kinabukasan, nagpunta siya ng bayan. Ayun, pagpunta niya ng bayan, kumatok siya doon sa tindahan at galit siya. Sabi niya, Ma'am, gusto ko ibalik tong binili ko sa'yo. Sabi nung sales lady, naku sir, bakit po? Di ba ikaw po yung bumili kahapon? O, di ba po yan naman? Sabi niya, hindi. Kasi ito, sabi mo, 3 puno, 1 oras. Maghapon ako nagputol, simula 6 a.m. hanggang 5 p.m. Ang naputol ko ng 4. Pagod na pagod pa ako. Ibalik mo yung 14,988 ko. I-refund mo yan, walang kwenta tong binigay mo sa akin. O sabi ngayon nung sales lady, sir, kalma. Hindi kalma. Sabi na tatawagin ko yung manager ko. Kasi syempre, pag meron tayo mga ganitong mga problema sa kliyente, kailangan nandyan yung manager. So tinawag niya yung manager, sabi niya, sir, ang problema kasi ito pong customer natin, isusoli sana po yung binili niya kahapon. Sabi ng manager, sige sir, okay lang, isusoli. Kaya naman natin i-refund yan, pero okay lang, i-check po muna natin yung item bago natin i-refund. Kasi para malaman natin kung anong problema. Tama mali? So sabi ngayon ng manager doon sa sales lady, sabi niya, sige, check mo nga, tingnan mo nga kung matalas yung blade. So ginawa nung nung sales lady, kumuha siya ng patola. May patola silang laki. Ginunon niya sa blade, nilaglag niya lang. O paglaglag, biyak. Sabi niya, ay sir, matalas yung blade. Sobrang talas, di ba? Sabi niya, sige. Sige, check mo nga buksan yung makina kasi baka wala ng gasolina. So binaksan yung gas, yung makina, pagkakita. Sir, puno naman yung gasolina. Maayos to, punong-puno. Sabi niya, sige. Bakit kaya gano'n, no? Ano kaya nangyari? Sige, hatakin mo nga, tignan mo nga kung gagana. So paghatak nung sales lady, gumana. Sabi ni Brian, ay, ginaganyan pala yan. So, end of story. Ano pala yung ginagawa ni Brian doon sa chainsaw? Pinanglalagari niya. Eh, di ba sobrang bigat nun, di ba? So, kaya pala sobrang tagal, sobrang konti lang, nang napuputol niya na puno, kasi mali yung paggamit niya sa chainsaw. Tama mali? So,
ugali nila, very excited. Yaman na ako, magbabago na buhay ko. Tapos, pag nahirapan sila along the way, na-reject sila along the way, nagkaroon sila ng mga problema along the way, magre-reklamo sila sa nag-invite sa kanila. At sasabihin nila, paling mo yung pera ko. Niloko mo ko, in-scam mo ko. Bakit? Kasi, kaya ka nahihirapan kasi hindi mo alam kung paano mo gagamitin yung negosyo na pinasok mo. Tama mali? So, yung na-a-attendan nyo, yung tinatawag natin business opportunity meeting, parang presentation lang naman yun ng chainsaw. Pinakita lang sa'yo yung chainsaw. Pero para malaman mo kung paano gumagana yung chainsaw, meron tayong tinatawag na new distributors orientation. Na kahit ikaw ay matagal na, hindi ka naman bago, kailangan mo pa rin paulit-ulitin mapakinggan siya. Kasi tandaan mo, pag paulit-ulit na mamaster mo ang isang bagay. Tama po ba? So, simulan na po natin. O, diba? Intro pa lang yun. Ano ba? Panda. O, diba? O, okay. Okay. Dito muna tayo sa unang-una, yung konsepto ng takot at duda. So, karamihan sa mga tao, nagkakaroon tayo ng takot. Tama ba rin? Actually, yung takot is a human instinct. Lahat naman, parang medyo babaan nyo lang ng konti aircon dito kasi nangiinsay na po yung mga nandito sa harapan. Ayan. Diba? So, dito muna, isa-isahin natin. Dito muna tayo sa fear of rejection. Yung takot natin na baka tayo ay ma-reject. Gusto ko na maintindihan nating lahat na lahat ng tao ay meron pong tinatawag na preferences. Ano ulit? Preferences. Meron tayong pagkakaiba-iba ng gusto sa lahat po ng bagay. Tanong, sino dito ang mahilig kumain ng gulay? Sino naman dito ang ayaw na ayaw kumain ng gulay? Yung mga taong ayaw kumain ng gulay, pag binigyan mo yan, masusuka pa yan. Ang arte, sasabihin, hindi na lang ako kakain, o kaya magluluto ng itlog. Tama mali? Oh, sino naman dito ang kumakain ng adobo? Sino naman dito ang ayaw ng adobo? Meron pa din. Imagine, even a simple food, as adobo, na masarap naman, meron pa rin tao na ayaw yan. Tama mali? Sino dito ang nagluluto? Nagluluto, okay. So, sample bro, anong mo? Anong specialty mo? Itlog. Grabe itlog. Adobo. Sample, bro, ikaw, nagluto ka ng masarap na adobo. Yung nagmamantika pa. Tapos, maang ka. Tapos, binigay mo kay Janina, kung mato ka sabay, sabi mo may dala akong adobo. At ang sabi niya sa'yo, ay, hindi ako kumakain yan. Ang tanong, ulit kayo, ulit. Ang tanong, magwawala ka ba, itatapon ng adobo at magwawalling at sasabihin katapusan na ng mundo? Hindi. Anong gagawin mo? Kakainin mo or baka mag-aya ka ng ibang tao na mahilig naman sa adobo. Tama mali? Ibig sabihin pala, kailangan mong maintindihan na lahat ng tao mayroong iba't ibang gusto yan. Hindi mo rin tinanggihan ka sa bagay na inaalok mo, ibig sabihin, mali ka o mali yung bagay na inaalok mo. Nagkataon lang, hindi kasi yun ang hilig niya. Nagkataon lang, hindi kasi yun yung preference niya. Tama po ba? O, pangalawa, kapag ikaw meron kang takot, meron kang duda, diyan na nagsisimula yung nawawalan ka na ng amor sa ginagawa mo. Kasi parang iniisip mo na, naku, parang baka hindi ko magawa yan, di ba? Natatakot ka na ngayon na i-share siya sa ibang tao. Bakit? Kasi ayaw mo na nang tinatanggihan ka eh. Pero lagi mo tatandaan, yung rejection itself, it's part of the business kasi nasa sales tayo. In fact, kahit wala ka naman sa networking, nare-reject ka. Hindi naman lahat ng in-applyan mo nung college ka, natanggap ka. Majority nga, di ka pumasa eh. Pero ginagawa mo, nag-enroll ka lang ulit sa ibang university. Sa mga nagtatrabaho dito, hindi lahat ng in-applyan mo, tinanggap ka. Pero ang gagawin mo, magpapasa ka lang na magpapasa ng resume mo hanggang may tumawag sa'yo. Tama mo ba? Same through sa negosyo natin. Hindi lahat ng i-chat mo, sasagot. Hindi lahat ng i-invite mo, dadating. At hindi lahat ng mapepresentan mo, magpe-pay-in. But it's okay. Tanong mo sa akin kung bakit? Kasi nasa negosyo tayo at ang hawak natin ay tao. At ang tao, ang pinakamaraming, ang tao, yung most prevalent, di ba, na species sa buong mundo. Hindi ka mawawalan, hindi ka mauubusan. Tama ba? Kasi hindi naman nauubusan ng produksyon ng tao eh. As we speak, may gumagawa ngayon, di ba? So, kahit mawalan ka man ng prospect, mayroon ka pa rin tao na malalapitan ulit. Nagigets po ba? Yes. Pangatlo, rejection is not the reflection of your worth and capability. Hindi mo rin tinanggihan ka, ibig sabihin pangit ka. O hindi rin ibig sabihin pangit yung ginagawa mo. Hindi rin ibig sabihin hindi ka magaling. At lalong hindi ibig sabihin na tinanggihan ka, hindi ka magiging successful. Tandaan mo, hindi naman nakabase sa kanya yung future mo eh. So kahit sanggihan ka ng 10 tao, itong 10 tao, they do not have the power to change kung ano ang nakalatag sa'yo. Eh kung nakalatag ka para sa success, walang magagawa yung humindi. Huwag mong questionin yung worth mo. Ang nagiging problem lang natin when it comes to rejection, tanong niyo sa akin kung ano? Nagiging emotional tayo. Dinidibdib natin ang pagsasabi sa atin na hindi ko yan gusto, o hindi ako sasali, o ayoko sa networking. Wherein, may mga bagay naman na tayo, kapag nangyayari sa atin, hindi natin, natututunan lang natin siyang palampasin eh.
Di ba? Yung sapatos mo basang-basa na. Tapos, pumara ka ng jeep, tapos hindi ka pa tinigilan ng jeep. Naranasan nyo na yun? Yes! Question, magwawala ka ba? Yes! Actually, pwede naman. Pwede ka namang magwala. Pwede kang magalit. Pwede kang mainis. But the question is, will it change the situation? No. Parang sa invite. Pwede ka namang magalit sa invite mo na hindi sumali. Pwede naman yun, di ba? Pero ang tanong, pag yun ba yung naging response mo, mapapasali mo ba siya? Yes. So instead na maging emotional ka dahil na-reject ka, why not let it pass? Di ba? Hayaan mo na lang. Don't give a fuck. Di ba? Don't give a damn. Di ba? Okay. Kasi hindi naman naubos eh. Di ba? Kung yung tao na yan ka, isa-isa na lang tao sa mundo at hindi siya sumali, pwede magdamdam ka. Pero kung hindi naman siyang naging isang tao, marami pang kasunod siya. Tama ba? Ano pa? Next. Diba? Do not take it personally. Next, use rejection as a room for improvement. Ano yung ibig sabihin? Habang ginagawa mo yung negosyo, especially pag baguhan ka pa lang, 6 months ka, 1 year ka, 2 years ka, habang matagal ka na matagal sa business, marami kang natututunan sa mga sitwasyon na nangyayari sa'yo. Tama? Pag bago ka, nare-reject ka dahil hindi mo pa naman alam talaga kung ano yung sasabihin mo. Pag tagal-tagal, pwedeng nare-reject ka pa rin, hindi na lang naman dahil yun sa'yo eh. Dahil na yun, sa mga mali na lang yung taong nakakausap mo. Pero kung iisipin mong maigi, sa bawat pagkakamali na yun, pwede mo namang pag-aralan anong pwedeng maging improvement mo eh. Tama ba? Bigyan kita ng example. Isa sa mga pinaka-pagkakamali ko nung bagong sali ako, hindi pa uso kasi yung ano dati, GC. Ano? Hindi pa uso yung cellphone? Anong palagay mo sa akin? Tawag bon? Pinanganak sa panahon ni Maria Clara? Na cellphone na nun. Hindi lang uso yung GC kasi wala kang messenger. Ang uso lang sa amin dati, yung text, GM, yan. Naranasan niyo ba yung GM? Yung may mga clan pa, yan. Masaya kaya yun, di ba? Uso yun sa amin. So, isa sa mga pinaka-naging pagkakamali ko nung bago ako, gining-em ko lahat ng kaibigan ko. Lahat ng nasa phone ko, tapos sinabi ko sa kanila, gusto nyo bang yumaman? So, ang tendency, syempre, dahil hindi ko pinag-isipan yung ginawa ko, lahat ng na-GM ko, na-reject ako. Tama mali? Pero, if you will let that situation stop you, ano yung mangyayari? Wala na, hindi ka nakikita, hindi ka na rin mag-i-improve. So ano yung ginawa ko? Pinag-aralan ko kung saan ako nagkamali. Para at least, next time around, makukuha ko na yung tamang timpla, yung tamang gagawin. So sabi ko, hindi pala effective yung GM. At ipagsigawan sa kanila lahat. So gagawin ko isa-isa. So nangyari, nag-invite ako, sabi ko naman, inuman tayo. Oo, naging way of inviting ko yan. Tara, inuman tayo, dito tayo sa Timog, kasi doon dating aming office eh. So ang dami nagpupunta, syempre mga kaibigan ko, mga ano yan eh, sabi sa alak. Oh, ayun, ano nangyari, ang dami nagpupunta, but the problem is, hindi rin lahat sumasali. Ano yung bakit? Kasi wrong expectation. Ang ginagawa ko, sabi ko, inuman, tapos dadalhin ko sa seminar. Walang mindset, sabi ko, mabuka dyan. So ang tendency, anong point? Sa bawat pagkakamali ko, doon rin ako natututo. Ang oras para sa kanya. Tama po ba? Last, what is the antidote for rejection? Ibig sabihin, ano bang solusyon para hindi na ako ma-reject? Ang kailangan lang dyan, resiliency. Being resilience. Bakit? Kasi, whether you like it or not, forever ka pa rin naman ma-reject. Kahit mag-M club ka, kahit magka-coach ka, kahit na may sports car ka, may bayat lupa ka, ma-reject ka pa rin. Pero pinagkaiba lang, kung resilience ka, kahit ilang rejection pa ang pagdaanan mo, wala nang makakapagpatumba sa'yo. Yes. Tama po ba? Yes. Hindi mo ang rejection na parang kalyo. Masakit lang yan sa umpisa. Yes. Pero pag paulit-ulit mo na sinusuot yung sapatos na yan, magugulat ka, makapal na po ang kalyo mo at wala na po siyang pakiramdam. Tama ba? So pag paulit-ulit ka na na-reject, kakapal na po yung mukha mo at hindi ka na masasaktan. Nagigets? Yes. Next, isa pang takot natin, lalo na tayo mga Pilipino, yung fear of failure. Bakit? Kasi nga naman, medyo medyo malalim yung pinag-ugatan yan. Bata pa lang tayo, nag-ugat na tayo dyan sa fear of failure. Bakit? Kasi nung nag-aaral tayo, every time na nagtataas ka ng kamay, at mali yung sagot mo, nararanasan mong pagtawanan. Nararanasan mong mapahiya. Tama? Baka meron pa sa inyo dito, lumaki ka sa pamilya na kadalasan na ikukumpara ka sa ibang tao. So doon pa lang, bata ka pa lang, wala ka pang buang sa mundo, nararamdaman mo na yung feeling na you are a failure. You are not good enough. Diba na parang hindi ko alam, kaya ko ba yan? Baka bumagsak lang ako dyan, baka walang mangyari dyan sa akin. So lahat tayo, kung pumasok tayo sa networking, isa sa lagi nating iniisip paano kung wala namang mangyari sa akin dyan? Tama? Pero kailangan nating matandaan lahat, kailangan nating isa puso at isa isip na walang successful na tao na hindi dumaan sa challenges at failures. Actually, kailangan mo yan matandaan simula nung pagkabata ka. Kasi tandaan mo na bago ka natutong bumagbang, bago ka natutong tumakbo, ilang beses ka rin naman nagkakain. And that's failure. Diba? Bago ka gumaling
magugulat ka, ay marunong na pala ako lumangoy. Ay marunong na pala ako mag-bike. Sample na lang sa pagluluto eh. Sa mga nagluluto dito, imposibleng hindi ka pa nakasunog ng pagkain. Kahit na sinaing eh. And that's okay. Tanong saan kung bakit? Kasi the next time around, alam mo na kung ano gagawin mo. Tama po ba? Embrace failure as a learning opportunity. Kailangan ulit kagaya yung sinabi ko kay Nina, kailangan mong tignan ano ang pwede mong i-improve. Baka medyo mali lang yung atake mo. Baka medyo kailangan mo lang i-adjust kung paano mo diniliver. Kasi at the end of the day, failure plus failure plus failure plus failure equals success eh. Sa dami ng pagkakamali mo, imposible namang hindi ka natuto. Di ba? Sa dami ng mga naging challenges mo, imposible namang hindi ka tumapang eh. Failure shows insight on what does and doesn't work. Lagi mong tatandaan, pag nag-fail ka, ay di na-work eh. Hanap ako ng ibang paraan. Kasi di ba parang one of the most common example of failure, di ba? Si Thomas Edison eh. Na kung tinitignan mo, it's a very common lang, lagi mo na narinig sa NDO, pero i-apply mo na lang yung konsepto ng light bulb. Na hindi naman yan agad-agad na invento, na perfect siya. Di ba? Ang daming pagkakamali. Lalo na di ba ikaw, kahit huwag na lang ilaw eh. Lahat ng nagawa ng tao, nagkamali muna yan bago niya na perfecto. Alam niyo ba na yung unang na-inventong sasakyan, walang reverse? So, ibig sabihin, pag pinark mo yan dyan, hindi ka makakalis. Diba, pag pinark mo yan na walang yung nakaharang yung kaliwat kanan mo, hindi ka makakalis, bakit wala kang reverse eh. Nagigets? Hindi, yung unang na-inventong aeroplano, hindi naman nagdadagat lumipad. Same true, hindi rin lahat ng magiging unang try mo sa network, unang invite mo, hindi naman agad-agad payin yan eh. Unang buo mo ng grupo, hindi naman agad-agad lahat yan mag-i-stay eh. Unang pagpuprobinsya mo, hindi naman agad lahat putok eh. Pero it doesn't mean na yun yung katapusan ng storya mo. Kasi mabavalue mo kung anong natutunan mo sa experience na yan. Tama? So ano ang antidote? Ano ang panlaban sa failure? Dapat meron kang growth mindset. Ano yung growth mindset? Sabihin mo sa sarili mo, I will do better next time. Ulit? I will do better next time. Hindi nagpunta yung invite mo, ano sabihin mo? I will do better next time. Ay, parang wala silang gana. Ulit? I will do better next time. Kasi tandaan mo, that's the beauty of networking. Pwede mo siya practicein ng paulit-ulit. Pag nagkakamali ka. At hindi po porket mayaman ka na, hindi ka nagkakamali. There are many businessmen na mga successful, na mga may malalaki ng negosyo, na nararanasan pang malugi. Kapatid, paalala ko sa'yo nung pandemic nga eh. There are many brands, top brands, international brands, that closes doors during the pandemic. Eh yun nga dekada na sila na nagnenegosyo, naranasan pa nilang malugi. Eh ikaw 1 month ka pa lang, luging-lugig ka na sa sarili mo. Tama po ba? So kailangan, ano yung mindset mo? May growth mindset ka. Gagalingan ko next time. Sisipagan ko next time. Aayusin ko next time. Nagigets po ba? Are you learning? Next. Kung mayroong takot, may kapartner yan eh. Ito yung pagdududa. Diba? Lagi nga natin naririnig dyan eh, sa BROM. Lalo na yung mga dito, sanay sa PC, di ba? Duda ka dito, duda ka dyan, tignan mo mukha mo, kaduda-duda na. Pati buhay mo, kaduda-duda din. Pero tatandaan mo na yung duda na yan yung pinakamalaking sabotahe sa confidence level mo. Kasi, ano yan eh, para siyang anay. Para siyang anay na unti-unting kumakain ng tiwala mo sa sarili. Actually, hindi lang bago nakakaramdam yan, kahit mga matatagal na. Actually, nararamdaman yan kapag naranasan mong mag-fail. Nakukuha niyo ba? Bigyan kita ng sitwasyon. Sample, nagawa mo naman yung business, nakapag-invite ka, nakapag-papayin ka, dumating ka sa punto na yung mga taong na-invite mo, napapayin mo, hindi na sila sumama ulit sa'yo. So, sabi mo, parang nasayang yung effort ko Yung mga in-invite ko, yung mga napasali ko, hindi naman sila nag-active. So, you feel a failure. Na parang iniisip ko na sayang naman lahat ng pinaghirapan ko na uwi lang sa wala. So, after failure, dyan na ngayon pumapasok si Duda. Kaya ko ba ulit? Magagawa ko ba siya ulit? Para sa akin pa ba to? Kapag ganyan na po yung mga tanong sa isip mo, isa lang yung ibig sabihin yan. Pumapasok na po yung duda sa pagkatao. Lagi mong tatandaan, yung duda na yan, para po siyang lason. Kunti-kunti po siyang hindi nga lason eh. Para siyang venom. Ano
venom? Yes. Maraming animal, maraming insekto na may venom. Na kapag ginagat ka, hindi ka naman dead on the spot eh. Tama mali? May mga venom na dahan-dahan magpo-flow sa blood flow mo. At dahan-dahan kang papatayin. Ganun yung duda. Hindi naman yan on the spot mawawala ka eh. Pero it's creeping. Gumagapang yan sa pagkatao mo. Hanggang isang araw, magising ka, tapos sabihin mo, siguro hindi ako para sa fronto. Kaya, makaramdam ka pa lang ng maliit na, parang alam mo, maliit na amount pa lang ng duda, dapat sinusolusyonan mo na yan. Kahit konti pa lang. Kasi pag pinabayaan mo yan, napakaunti-kunti kumakalat sa katawan mo, magugulat ka isang araw, wala ka na dito. Doubt prevents you from taking risk. Ayaw mo na sumubok ulit. Kasi nasaktan ka na eh. Kasi nag-fail ka na eh. Tama ba? And it stop you from realizing your full potential. Paano kung kaya mo naman pala? Paano kung magagawa mo naman pala? Kaso dahil nagduda ka, hindi mo na sinubukan. Meron nga tayong tinatawag na leap of faith eh. Ano yung sabihin nun? Tumalon ka kahit hindi mo alam. Take the leap of faith. Take that action kahit hindi mo pa naman alam kung ano mangyayari sa'yo. Kasi literal guys, gusto ko maintindihan nyo, hindi naman talaga natin alam kung ano mangyayari bukas eh. So bakit mo pinapangunahan? Mahirapan ka mag-succeed kahit hindi po sa networking, kahit sa buhay. Pag nandun ang pagdududa natin, wala kang bagay na matatapos. Ngayon, kung tatanungin mo ko, F-Scholars, kasi ang hirap kasi magtiwala. Gusto ko na maintindihan mo. Paano magtitiwala ang ibang tao kung ikaw mismo hindi ka nagtitiwala sa sarili mo? You are your number one cheerleader. You are your number one supporter. Kahit pa buong mundo po ang kalaban mo, basta nagtitiwala ka sa sarili mo, makukonquer mo kung ano man yung gusto mong marating. Yes! Pero, may kabaligtaran siya. Kahit i-motivate ka namin lahat, kung ikaw mismo di ka naniniwala, wala pong makakapag-push sa'yo sa success mo. Yes! Nagigets ba? Yes! Tandaan nyo guys ha, no one can tell you what you can and cannot do. Wala po, si Lord lang. Yes! So unless nandiyan si Lord sa harapan mo, diba? Sinabi sa iyong anak, halika na. Diba? Pero kung hindi ka pa naman inaaya ni Lord, kaya mo yan. Yes! Tama po? So ano ba ang antidote for self-doubt? Practice self-compassion. Anong ibig sabihin nun? Pagtitiwala sa sarili? Na kapag nagkamali ka, sabihin mo sa sarili mo, okay lang yan, bawi ako next time. Hindi yung kapag nagkamali ka, ikaw pa yung unang-una. Tang-tang mo kasi. Yan kasi, hindi ka kasi magaling. Guys, sample lang, Brian. What if sabihin ko sa'yo na pangit ka? Uy, grabe kayo kay Brian. What if sabihin ko sa'yo na hindi ka magaling? What if sabihin ko sa'yo na mahina ka? Masasaktan ka? Of course! Masasaktan ka pag nakakarinig ka ng mga bagay na hindi maganda. Tama mali? So kung nasasaktan ka, bakit kailangan ikaw pang magsabi nun sa sarili mo? Do not ever speak ill against yourself. Huwag mo sasabihin or iisipin sa sarili mo na hindi ka magaling. Na hindi mo kaya. Actually, dapat pag umarap ka sa salamin, ikaw yung number one cheerleader ng sarili mo. Yes. Yun yung self-compassion eh. Yes. Ikaw yung unang-una na maniniwala na gwapo ka. Yes. Ikaw yung unang-una maniniwala na maganda ka. Yes. Ikaw yung unang-unang maniniwala na yayaman ka. Yes. Bakit mo ako tinatanong kung para ka dito? Eh dapat ikaw ang sumasagot niyan. Diba? Dapat ikaw yung nagdidikta na para ka dito. Dapat ikaw yung nagdidikta na magiging successful ka. Yes. Kasi kung ano yung didikta mo, yun ang mangyayari. Tama po? Oh, antidote for overall doubt. Paano naman kung hindi lang sarili mo pinagdududahan mo? Pinagdududahan mo yung company, pinagdududahan mo yung produkto, hindi mo alam kung totoo yung networking? Isa lang, kailangan marami kang knowledge. Kasi alam mo, lahat ng takot, lahat ng duda, mawawala yan pag naintindihan mo yung negosyong pinasok mo. Alam nyo ba dati, akala, kasi ayoko na, ma-down yung mga bago. Kasi baka iniisip mo, nagdududa ako, ibig sabihin mali pala ako. Lahat kami nagdaan dyan. Actually, nung bagong member ko ako, akala ko talaga nabudol ako. Tapos feeling ko, the only way na makabawi ako is dapat mambudol din ako ng ibang tao. Seryoso, sabi ko, parang nakuto ako, anong pumasok ako dito. So, sabi ko, kailangan pala, mangukuto din ako para makabawi ako. So, hindi ko naiintindihan yung negosyong pinasok ko kasi akala ko lang yung networking is just a fantasy. Pero dahil paulit-ulit akong laman ng training. Yes. Dahil paulit-ulit akong nakikinig sa orientation, sa MDO, yes, product knowledge. At hindi lang yun nag-e
ako. Kasi hindi lang naman ako yung unang gumawa nito eh. Ang dami nang gumawa bago ikaw. Ito yung maganda, marami na rin naging successful bago ikaw. Tama? Pero, mayroong kadugtong yung knowledge. Ano yung kadugtong niya? Ano ulit? Mawawala lang yung duda mo kapag ang taong sinasamahan mo, positibo. Kasi tandaan mo, kapag ang taong sinasamahan mo, negatibo, yung venom, yung lason na nilalagay mo sa katawan mo, mas lalong bibilis yan sa pagkitil ng buhay mo. Bigyan kita example wag tong networking. Sample na lang jowa mo. May duda ka. Sinabi mo sa friend mo, friend, feeling ko nang bababae siya. Eh yung friend mo, yan yung number 1 marites. Sabi niya sa'yo, alam mo friend, feeling ko din. Kung gano'n ang sagot sa'yo ng friend mo, yung duda mo, mawawala o mas titindi? Kasi ang tinanungan mo, negative eh. Di ba? Ang kwentuhan mo, negative eh. So natural, mas i-feed niya palalo yung duda mo. Alam mo friend, nakita ko yan, isa kasi Christy, parang medyo close sila. Nakita ko nga eh, sabay silang umuwi. So feeling ko talaga. Tapos hindi mo alam yung Christy, kapatid niya pala. Tanong, nangyayari hindi? Kung nangyayari yun sa labas, nangyayari din yun sa networking. Kung ikaw nagdududa ka, baka walang mangyari sa akin, parang hindi naman ako kumikita, at nagtanong ka sa taong negatibong kapatid, yan ang katapusan mo. Kasi yung tatanungan mo, ang sasabihin lang sa'yo, di ba tagal mo na dyan? Tara na, alis ka na dyan. Nahihirapan ka lang dyan eh. So kung gusto mong mawala yung doubt mo, kailangan positibo yung influence mo. Huwag kang magtatanong sa hindi naman ginagawa ko. At lalo huwag kang magtatanong sa mga taong nag-quit dito. Kasi, alam mo, madali lang tong example na to, di ba? Sa buhay, sa school, hindi ka naman magtatanong sa taong wala eh. At lalong hindi ka magtatanong sa taong walang alam. Sample, mangungopia ka ba sa classmate mong laging absent? Pag nangopia ka doon, ano nangyayari sa'yo? Bagsak kasi wala ka siyang alam eh. So bakit ka magtatanong kung may mangyayari sa'yo sa front row, sa taong wala naman sa front row? Ano sasabihin niya sa'yo? Oo, wala talaga mangyayari sa'yo dyan. Kung pag ka na dyan, sila lang yung mayaman dyan eh. Bakit? Kasi simple. Yung failure niya, dahil nag-fail na rin siya, no? Dadamay ka na niya. We have the tendency to let other people pull us backward. Uso sa Pilipinas ang crab mentality. Hindi lang to sa networking, ha? Pag meron kang naaangat sa buhay, kapag may na-achieve ka, some people will pull you down. Tama? Kaya kapag ikaw meron kang takot at duda, didikit ka sa mga taong positibo at aaralin mo yung negosyong pinasok mo. Kasi dyan lang po mawawala yung takot at duda mo. Tama mali? So, ito pa yung mga iba pang klase ng fear na I'm sure, hindi man ikaw, baka yung katabi mo, nararamdaman to. Una, fear of changes. Alam nyo ba, na kaya marami rin tayong mga invite na hindi sumasali, hindi naman dahil ayaw nila maglabas ng pere. Alam mo ba hindi sila sumasali? Dahil masyado na silang nasanay dun sa buhay nila na gano'n, na ayaw na nilang magbago. Tama. Ako naranasan ko yan. Mayroon akong mga katrabaho ko na matanda sa akin times 2 ng edad. Pero hanggang ngayon, problema yung pera, nangungutang, bakod sa loan, nag-jeep. Pero nung pinakita yung ganitong business, hindi sumali kahit may pang-join. Tanong saan kung bakit? Kasi masyado na silang komportable na gano'n yung buhay nila for the past ilang decades na ayaw na nilang magbago. Yes. Nagigets? Ano pa? Fear of the unknown. Hindi mo kasi alam kung ano mangyayari. Pero alam nyo ba guys, yung unknown, yan yung nagpapa-excite ng buhay natin. Kasi kung alam mo na kung ano yung mangyayari bukas, wala na siyang thrill. Ulitin ko, nakapanood ka naman ng sine? Yes! What if manonood ka ng sine, tapos yung pinitita mong kaibigan, kwento sa'yo yung storya. Kwento sa'yo hanggang ending. Tanong, ma-excite ka pa bang manood? Kaya ayaw natin ng spoilers, di ba? So huwag ka matakot sa unknown. Kasi yan yung nagpapa-excite ng buhay natin kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. What if yung mangyayari bukas, makasalubong mo na yung agila mo, di ba nakaka-excite yun? What if yung invite mo pala bukas, next platinum kukunin? What if yung paying mo pala ngayon, hindi pala agila mo? Huwag ka matakot. Kasi yung unknown, hindi lang naman negative yan eh. May positibong pwedeng mangyari sa'yo. Ano pa? Fear of commitment. Ayaw kasi natin matali. Pero alam niyo po, huwag po kayong matakot matali. Tanong saan kung bakit? Kasi yung responsibilidad na maibibigay sa'yo, mayroon pong bayad yan malaki. Sa bawat responsibilidad na tatanggapin mo, kahit feeling mo nakaka-pressure, ang daming gagawin, ganito, kailangan ko pumunta ng office, lahat yan may bayad.
Ano pa? Fear of being uncomfortable. Parang fear of change lang yan eh. O, ayaw kasi natin ng nahihirapan. Yes. O, sample na lang sa inviting eh. Ang tao masyado ng comfortable online. Sige, invite na lang ako online. Mag-chat na lang ako. Walang problema, walang kaso naman doon. Pero, nawawalan ka ng opportunity matuto makipag-usap. Kaya pansilin mo, ang daming Pilipino sa online lang magaling. Keyboard warrior. Pero pag hinarap mo, nauutal naman magsalita. So, huwag ka matakot maging uncomfortable. Kung kakausapin mo yung katabi mo, so umpisa mo, utal ka. Pero sample, paulit-ulit mo nang ginagawa, magugulat ka kahit magtatago sa inyo, kayo mo invite din. Kahit sales lady, sa mall, kayo mo kausapin. Sa umpisa lang naman uncomfortable eh, tama? Pero pag nasasanay ka na, di ba, nagiging mani na lang, nagiging sisiw na lang sa'yo. Ano pa? Fear of what others might think. Isa yan sa mga reason kung bakit maraming nag-quit sa network. Kasi mas inuuna nila yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa sarili nilang success. Again, yung fear na yan, ang lalim ng ugat niyan. Ugat niyan, simula bata pa lang tayo. Kasi nung bata ka pa lang, lagi mo naririnig yung mga kataga, hindi ka na nahiya sa mga kapitbahay natin. Naranasan mo yun kapag meron kayong bisita, tapos nagpakulit ka, di ba? Siyempre, lalaro ka. Tapos sabihin ng nanay mo, doon ka nga sa kwarto, nakakahiya sa mga bisita. Pero isipin mo maigi, bahay mo yun ah. Bahay ko to ah. Sino dapat maya sa akin? Kasi ako yung taga dito. Pero psychological po, natanim na po yun sa utak natin. Kaya kapag tanda natin, lagi nating iisipin, ano ang sasabihin ng ibang tao. The only problem is, kahit anong gawin mo, maganda, pangit, may sasabihin naman sila. So, eto pa masakit na part eh. Kahit ano namang sabihin nila, hindi naman nakakatulong sa pag-unlad mo. So, huwag ka matakot sa mga sasabihin nila. Huwag kang matakot. Diba? Kasi kaya mo maging successful, anuman ang sabihin nila. Okay, next, fear of pain. Nangyayari to again kapag nag-fail ka. Sample, nakabuo ka ng grupo, tapos nawala yung binild mo, nasaktan ka na, ayaw mo na ulit bumuo ng grupo. Pero lagi mong tatandaan, it doesn't stop there. Yung improvement, nasa likod ng pain. Sino dito nag-gym? Gym nyo parang ano ah. Ayan. Kutsara tinidor lang pinubuhat niya. Yung totoong nag-gym. Naranasan ng mag-gym. Tanong, masakit mag-exercise? Boy, masakit. Sobrang sakit. Pero, diyan ngayon natitest yung resilience mo eh. Kaya marami rin tao hindi tumatagal sa pag-workout. Kasi kapag nasaktan na, ayaw na ulitin, kinabukasan. Bukas na ako mag-gym, sakit ng katawan ko eh. Bukas na ako babalik, namamaga yung mga muscle ko eh. Pero hindi mo alam na yung pain na nararamdaman mo, yun na nga yung part na nag-grow na yung muscle mo eh. Nag-relax ka. Ayaw mo ng pain. So you stop yourself from growing. Ganun rin mo dito eh. Okay lang naman masaktan. Kailangan marunong ka mag-move on. Kasi, para namang hindi kayo na in love. Tama? Hindi naman lahat ng niligawan mo, sinagot ka. Hindi rin naman lahat ng naging kayo, ay kayo pa din hanggang ngayon. Ulitin ko, okay lang naman na masaktan ka. Basta after nun, natuto ka mag-move on. Last, fear of missing out. Kasi feeling mo, iniwanan ka na ng mga kaibigan mo. Feeling mo, di ka nakasama sa mga happening nila. Feeling mo, tinakwil ka na ng pamilya mo. Tama le? Puro ka na lang front row, puro ka na lang paglaman. Di ka na sumati, di ka na namin nakikita. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Bakit? Kasi hindi naman panghabang buhay yung trabaho mo. Di ba kaya nga natin ginawa yung front row eh? Parang hataw ka ngayon, relax ka na in the future. Pagdating yung time, marami ka ng pera. Tapos ikaw na yung nag-aaya sa mga tropa mo. Tapos sila na yung hindi pwede kasi nga naman, OT sila eh. OT sila, marami silang bayarin. Diba? Nagigets nyo po? You're not missing out. Kasi tandaan mo, may kanya-kanyang takbo yung buhay natin. Pwedeng ikaw, nagtatrabaho ka ngayon, nagpupuyat ka, Sabado ngayon, pwedeng gumigimik yung iba, punta ka timog, dami gumigimik ko. Pero ikaw, pinipili mo nandito, sinamahan mo ko. Pero magugulat ka, after several years from now, boy, kahit araw-araw ka gumimik, may 6 digits naman sa bangko. Okay? O next, ito na yung sagot kanina. Gusto mo mawala duda mo? Gusto mo mawala yung takot mo? Papatunayan ko sa'yo, tama yung negosyong pinasok mo. Bakit ba networking? Meron tayong 5 dahilan dyan.
Una, syempre, gusto natin maabot yung mga pangarap natin. Yes. And it's, ano naman eh, obvious na. Kasi yung pangarap, nakuha na yung mga apply natin eh. Tama po? Yes. Time and financial freedom, boss ka ng sarili mo, leverage, big money and small money. Isa-isahin natin yan. Dito muna tayo sa pangarap. Okay? Value of your dreams. Sample lang to. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Sample computation lang. Sample, magandang bayan lupa, 5 million, pwede na? Yes. Actually, kung nandito ka sa Maynila, maliit yan. Yes. Kasi ang condo unit sa Maynila, 3 million eh. Ano lang yun, ha? Studio type. Diyan nga, ano, naalala ko nung tumila ko dyan sa Victoria Towers. Ang parking lot dyan, 700,000. So, kung 700 lang yung 700,000 na yung pera mo, sa parking ka na matulog, gano'n. So, 5 million pwede na. Diba? Next, sasakyan, 1.5 million, may Montero ka na dyan. Pwede na, diba? Pwede na. Huwag kang maharap ng sports car dyan, ha? Kulang yung 1.5 million mo. Savings, 5 million, pwede na? Yes. Medyo pwede na yan. Kahit pa paano, di ba? May interest ng maganda yan. Next, tour. Gusto niyo mag-tour? Yes. Labas-labas din ng bahay, ha? Oh, mga 1 million, medyo, hindi pa yan world tour, ha? Huwag kang umasa. Yung mga 1 million mo, mga pwede Asian tour yan. Okay, ano pa? Act of charity. Di ba, nakatulong pa, maganda yan. Better healthcare and insurance. Actually, wala yan lagi sa budget ng Pilipino. Di ba? Na! Gagawa lang ng paraan yan kapag nasa ospital na. Tama? Ano pa? Legacy for love. Ano tagal na legacy? Uy, pamana. Di ba? Isa rin yan. Wala rin yan kadalasan sa utak ng Pilipino. Baliktad nga sa atin eh. Ang pinapamana hindi pera eh. Ang pinapamana utang eh. Kaya pag ikaw wala ka pang pera at baon ka sa utang, walang karapatang mag-suicide ha. Kasi ang ipapamana mo utang eh. Next, education per child. So nga nagsasabi, laki naman yan, 2 million. Try mong magpaaral. Diba? Try mong magpaaral at makompute mo, kulang pa yung 2 million mo. So pag tinotal mo yan, 20,000 worth of your dreams. The question is, kaya mo ba yan i-achieve sa ginagawa mo ngayon without front row? Kasi dapat dito, hindi ka lang basta, parang fantasize ka lang na, sipag at tiyaga. Kasi meron tayong ganung fantasy eh. Na hindi, sisipagan ko lang, sasagain ko lang, makuha ko yung mga pangarap ko. Dapat marunong ka maging practical. So, i-compute natin para practical. Gusto nyo? Yes. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Yes. Oh, una, swerte senaryo. Swerte senaryo, 50,000 salary. 50,000, sabihin mo na, 30,000 doon. Sino yung mga working? Taas kamay. Ayaw na nila magtaas. Okay, sa mga working po na nagtaas, ipanatili mong nakataas ang kamay mo kung ang sahod mo ay 50,000. Wala na pong nagtaas. Uwian na tayo. Char. 30,000 doon gastos. 20,000 sabihin mo na ipon. 20,000 ipon, times mo ng 12 months, meron kang 240,000 in a year. Tama mali? Tama. 20 million divided by 240,000 equals 83 years. Kapatid, 83 years. Ha? Kung 20 ka na ngayon, 100 ka na yan. Tama? Next, kung 30,000 ka, at call center, ano ka ngayon? Call center trainer ka. O kaya nagtatrabaho ka sa bangko, 30,000 salary mo. Or teacher ka. 30,000 salary, 20,000 yan gastos mo, 10,000 savings. Sa loob ng isang taon, may 120,000 ka. 20 million divide 120,000 equals 166 years. In short, dapat kaedad mo si Abraham. Di ba sila Abraham, ganyan ang mga edaran niya, di ba? Yan ang mga folks mo, yan. Yan ang mga peeps mo. At kung 15 to 20,000 ang salary mo ngayon, 15 gastos, wala. 5,000 savings, kung nakakapag-save ka, 60,000 ka isang taon. 20 million divide 60,000, 333 years. In short, dapat kaedad mo yung ibis. O kasi yung ibis, di ba? Ang haba ng buhay yan eh. Kahapon hindi. Guys ha, kasi baka sabihin, ay naku, kalokohan naman yung sinasabi ni Abs. Mag-compute ka kasi. Mag-compute ka eh. Ang pinag-uusapan pa natin dito, kung ikaw ay may savings pa ha, nagigets nyo po? So, kung may pangarap ka, huwag mo na akong sabihan na ako, hindi naman lahat nabibili ng pera. Pero tandaan mo, yung pangarap mo, it costs money. Whether you like it or not. Gusto mo patayo ng bahay, it costs money. Gusto mo ng maayos na environment para sa mga anak mo, makapag-aral sa magandang eskwelahan, it costs money. Kaya nga anong ginagawa natin? We keep on looking for opportunities to earn good money. To the point na, iiwanan mo yung pamilya mo, mag-abroad ka, kasi nga naghahanap ka ng oportunidad. Naligas ko ba? O, ngayon, kung tatanungin mo ako, ang stars, para naman masyado
kumita ng malaking pera. Pero ikaw na yung magtansya sa sarili mo kung kaya mo ba silang gawin. Kung kaya mong gawin, pwede ka na mag-quit bukas, yun na yung gawin mo. Okay? Okay ba yun? Yes. Isa-isahin natin. Number 1, politics. Sa politics, di ba? Yan yung una mong itatanong sa sarili mo, may pera ka ba? Bakit? Kasi di ka naman makakalaban sa politika kung wala kang pera. Ang mga kalaban mo, nagtatayo ng billboard. Nagbabayad ng mga tarpaulin, nagpapagawa ng mga tarpaulin. Diba? Anong gagawin mo? Yung flyers mo, susulat mo na lang? Mano-mano? Seryoso! Ang mga politiko ngayon, nagbabayad ng artista para i-endorse sila. So kung wala kang pera, paano ka lalaban doon? Hindi, may mga donation naman. Pangalawa, magkaka-donation ka kung may influence ka. Kung kilala ka. At may mga susuporta sa'yo. Baka nanay at tatay mo pa lang. Natutuda na sa kakayahan mo. Alam niyo ba yung politika? Kahit elementary, nakakaranas yan eh. Alam niyo yung mga envelope natin ng elementary? Di ba yung mga papagen, tapos babayaran kung sino ang pinakamalaki? Yun ang mananalo? That's politics eh. Nagigets po? At pwede kang yumaman sa politika. Pero under the table nga lang. Kasi kung malinis ka naman ng politika, alam niyo, pag tinignan niyo naman lahat ng sahod ng politiko, pinakamalaki 180. Or, alam ko, parang tinaasan na yung president ngayon. 200-something thousand. Sabihin mo ng 300,000 yung salary ng presidente. Eh si Abs Emil, 600,000 naman. Nagigets niyo po? Eh Abs Lars, bakit sila nagpapatayan dyan? May pera kasi sa politika. Pero dapat, halang ang kaluluwa mo. Nagigets? O, tanong, kaya mo ba? Kaya. O, kung hindi mo kaya yan, doon tayo sa pangalawa, showbiz. May pera ba sa showbiz? Meron. Di ba kaya nga maraming artista? Di ba? Kumikita ng malaki eh. Pero, ang problema sa showbiz, hindi siya lifetime. Tama mali? Kasi maraming artista na sikat dati, ngayon wala na. Ang daming artista na sikat dati, mayaman dati, ngayon drug addict na. Totoo hindi? Worst comes to worst, pulubi na. Worst comes to worst, patay na. Ang dami niyan, alam mo yan. At kung artista ang gusto mong pasukin, dalawa lang naman yan eh. It's either sobrang ganda mo at gwapo mo, or dapat sobrang pangit mo. Oo, kasi dapat, dapat kakaiba yung mukha mo eh. Di ba? Yung tipong pag pinalabas yung shake, rattle, and roll, ikaw yung unang-unang panakot doon, yan, pwede. Nagigets niyo po? So, tignan mo yung katabi mo. Pwede ba? Papasa ba? Papasa. Kaya nyo ba yung showbiz? Parang nagdalawang isip na sila, di ba? Parang hindi kaya. Kung hindi mo kaya yung showbiz, dito kasi number 3. Question. May pera ba sa loto? Ang problema, dinadaya na yan ngayon. So, ano natin pag-usapan? Number 4 na tayo. Sports. May pera ba sa sports? Yes. Pero hindi lahat ng sports may pera. Meron tayong mga Olympians, diba? Meron tayong mga players na nag-o-Olympics na masama yung loob sa gobyerno ng Pilipinas kasi wala silang suporte. May mga sports player na walang pambili ng sapatos. Eh ngayon, kung tatanungin ako kung saan sports merong pera, dalawa lang naman yan. Basketball sa boxing. Yan, may pera dyan. Doon muna tayo sa basketball. Sa mga babae, out ka na dyan. Bakit? Wala namang nakilala sa women's league eh. Meron bang kasing sikat ni Michael Jordan na nasa women's league? Wala. Nagigets? Yes. Sa lalaki na lang. Sige, tignan natin kung pwede. Ano ba height mo? So kung ikaw, medyo mga diba? Medyo mga hindi ka nabiyayaan ng height, kalimutan mo na. Pangalawa, kung hindi ka may matangkad, dapat magaling ka maglaro. Tama? Oh. Pangalawa, anong sports yung pangalawa na may pera? Boxing. Pero ulitin ko, hindi lahat ng boksingero na sumisikat. Asa na iba? Diba? Ngayon, kung sakali man, na ang sinusundan mong, diba, ang sinusundan mong journey si Pacquiao, ang unang-unang tanong ko sa'yo, ready na ba yung panga mo? Kasi kung gusto mo lang naman, subukan yan. Simulan na natin ngayon, practicean ka na namin. Kasi ang boxing, hindi siya nakabase kung gaano ka kalakas sumuntok. Nakabase siya kung gaano maraming suntok ang kaya mo tanggapin nang hindi ka bumabagsak. Kasi kahit malakas kang sumuntok, tapos mahina yung, yung pagtanggap mo sa suntok, knock-out ka agad eh. So kung gusto mo yan, mag-practice na natin ngayon. Sakto dami namin. Nagigit? So kaya mo? Sports kaya? O hindi. So tayo sa next.
illegal. May pera ba dyan? May pera ba dyan? Madami. So kung ikaw meron kang puting bus, ay ano yung puting van, pwede mo nang simulan. Ngayon ang uso guys yung online sabong, saka online sugal. Ako na yung magsasabi sa inyo, huwag mo nang subukan, mas sila mo. Kaya, sa nanalo kasi ako eh, itong hits lang naman to, 20-20 lang. Tandaan nyo, marami ng buhay ang nasira sa sugal. Basta ang konsepto lang ng sugal, the house always wins. At the end of the day, kahit manalo ka ng paulit-ulit, dadating yung punto mo, wala rin lahat yan. The more na nagsusugal ka. Next, employment. Mayroon namang yumaman dyan. Mayroon. Hindi ko natatanggalin yun. Kasi we must give credit. Pero tatandaan mo, papaalala ko lang sa'yo, nasa third world country tayo. Nandito tayo sa bansa na isa sa pinakamaliit na magpasahod sa buong mundo. So, kung napakasipag mo na empleyado, tanungin mo yung sarili mo kung isang araw ba ipapamana sa'yo yung kumpanya. Seryoso, kasi kung nakapagmana ka ng kumpanya, balik kang yumaman. Pero kung alam mo na kahit isang pader dyan, hindi ipapamana sa'yo, kapatid, magsisip-isip ka nun. Kasi sabi nga nila, kahit nga nakalatay ka na, di ba kahit nakahiga ka na, hindi ka pa na ililibing, napalitan ka na. Next, eto, dinagdag ko, online selling. Maraming yumaman dyan. Marami rin naman eh. Marami rin naman kumita dyan. Pero ang tanong, di ba parehas lang naman kayo ginagawa? Ang problema, ikaw, 2 oras pa nga lang yung presentation, tinatamad ka na. Uy, ang mga online seller, almost 24 hours nagbebenta. Meron nga ako nakita online seller, 9 hours straight, live siya. Ikaw, nagpe-present ka pa lang, 1.5 hours, hingal ka pa kayo. Nagigets nyo? Pangalawa, maghahanap ka pa ng produkto na makikipagsabayan sa market. Magpapakilala ka pa. Maghahanap ka pa ng supplier mo, manufacturer mo, magpapapermit ka pa. Lahat ng yun, ginawa na ni front row, gagawin mo na lang mag-endorse mo. Same lang naman, ba't ka malilipan? Gets ba? Last, vlogging. Sige naman mag-front row, mag-vlog naman ako. Walang problema. Ang problema, ilan ba ang subscriber mo? Para kumita ka at yumaman ka sa vlogging, dapat million ang subscriber mo, kapatid. Dalawa pa nga lang yung pay-in mo, hirap na hirap ka na. Gusto mo pa ng million. At dapat dito, magaling ka mag-isip ng content. Alam niyo ba, sabihin mo sa akin, totoo hindi, ang dami ngayong mga vlogger na dati sobrang ingay, sobrang sikat, pero ngayon walay na. Alam niyo kung bakit? Alam saan kung bakit? Kasi nare-realize ng tao, walang kwenta yung mga content nila. Kasi along the process, pag patagal na patagal ka sa vlogging, hindi ka na lang dapat nakakatawa. Dapat may sense ka na. Dapat may na-contribute ka na sa buhay ng tao. Pero kung ikaw na yung mga vlogger na prank-prank ka lang, dadating yung panahon, hindi na matutuwa tao sa'yo. Mahumay ka na. Di ba? Kasi parang, parang wala nang kwenta. So dapat, magbibigay ka ng value. Di ba yun din naman ginagawa natin sa networking eh, nagbibigay ka ng value sa tao. Nagigets po? Next. Natututo ka ba kayo? Next. Pag nag-networking ka, di ba, tanong kasi bakit nga naman networking? Ang dami namang pwedeng gawin. Pag nag-networking ka, magiging boss mo yung sarili mo. Magkakaroon ka ng tinatawag nating time freedom. Sa mga empleyado kagaya ko, alam nyo naman kung gaano kahirap nang meron kang boss eh. Di ba, yung araw-araw, natatakot ka na malate. Kasi ang problema ngayon sa employment, very unfair eh. Malate ka ng 1 minuto, may gatas ka. Pero, mag-OT ka ng 1 oras, thank you lang. Ano pa sasabihin ka? Awang-gawa mo na yan. Tulong mo sa kumpanya. Ako nga nagugutom, hindi nila tinulungan. Nagigets nyo po? At kung ikaw ay, di ba, sabi mo, hindi, okay lang yan, 8 hours. Walang problema, kapatid. Pero kung titignan mo ng maigi, hindi ka lang naman 8 hours nagtatrabaho eh. Di ba, bakit? Sabihin na lang natin, 8 hours duty, 1 oras break mo. Yung 1 oras pa na break mo, umuwi ka. Sa totoo lang, umuwi ka ba? Matul ka rin naman sa trabaho mo. Minsan na kahit break mo, nakatawag ka ba eh. Di ba? O sabihin, hindi, nagsiselfone lang ako nun. Even if, hindi mo pa rin oras yun kasi nandun ka. O ano pa, preparation mo pa sa umaga. Buti kung 1 oras ka lang mag-prepare. Kung pagkikilay mo pa lang 1 oras ka. Traffic pa. Ito ang isa sa mga dilema ng mga empleyado. Bawal ka mali, tama mali. Tama mali. So pipilitin mo yung sarili mo na mas agahan. Kasi ayaw mo traffic eh. So yung pasok mo na sa alas 8, dapat alas 6 pa lang nasa labas ka na. Lalo kung sasakyan ng MRT. Sino dito naranasan na magpunta ng MRT alas 5, alas 1 umaga? Kapatid, doon ka makakita ng mga real life zombie. Grabe ka naman, pumila ako doon. Totoo lang naman. Totoo lang, magugulat ka sa mga taong nandun nakatayo
Sumingit ka nga doon, mawawala lahat eh. Kala mo mga ngain eh. Gusto mo ba makita ng zombie? Uwian. Try mo sa Commonwealth, mga alas 5 ng hapon. Pagdating ng jeep, kala mo talaga mga zombie na atake. Why? Saan bakit? Kasi wala kang time freedom. Lagi kang nagmamadali. Kasi merong nagmamayari ng oras mo. Nagigets ba? Next, you don't control your income. Kasi wala namang empleyado na pwedeng dumikta ng kinikita niya. Alex, mag-OT na lang ako. Pwedeng you can double your income. Pwedeng triple kapag holiday. Pero kapag tandaan mo, bayad ka sa oras na trinabaho mo. Hindi mo naman kaya magtrabaho 24/7 eh. Ano ka, machine? Mapapagod ka, magkakasakit ka. Sa mga oras na wala ka doon, wala ka ng sahod. Meaning, pagpatak mo ng 60 at nag-retire ka, wala ka ng income. Kaya maganda man ang employment. Kasi para sa'yo, stable siya. Kapatid, mayroon siyang limitasyon. At yung limitasyon na yun na yung sinusolusyonan mo ngayon habang kaya pa ng katawan mo. Para mawalan ka man ng trabaho o mag-retire ka man sa trabaho, meron ka pa rin passive income na papasok sa'yo. Kesa naman, marami pong, ito ang pagkakamali. Nakita ko tong pagkakamali. Di ba nagtrabaho ka? Nagtrabaho ka ng matagal na panahon, nakaipon ka, nagkaroon ka ng pension. Pagdating mo ng 60 years old, gusto mo na ngayon mag-invest sa business. Tama? Kasi may pension ka na eh. But the problem is, kahit mag-invest ka sa negosyo, there's a big chance na mag-fail ka. Alam saan mo bakit? Kasi sa loob ng 40 years, wala ka namang background sa business eh. Ang alam mo lang, employment. So kahit isugal mo yung life savings mo, saka yung pension mo, pag bumagsak yan, mahirapan ka na makabangon kasi ilang taon ka na. So ngayon natin binalik. Kaya mga bata ngayon, sobrang swerte nyo, huwag nyo sayangin yan. Kasi di bali na paulit-ulit ka mag-rebuild, mag-build, mamatayan mo, wala ng grupo, mag-rebuild ulit. At least bago ka mag-60, marunong ka na. Nagigets po? Yes! Natututo ba kayo? Yes! Dito sa front row, kaya mo dikta yung cheque mo. Diba, maximum mo isang buwan, 600,000. Kung dalawang account ka, 1.2 million. Kung tatlong account ka, 1.8 million. Depende lang sa kaya mo. Bakit hindi pa ako kumikita ng 1.8 million? Kasi yung knowledge mo at yung skills mo at yung paniniwala mo, hindi pa umaabot ng 1.8 million. Hindi mo pa nga kayang ipaglaban yung front row sa sarili mo eh. Binibilit ka pa nga maganda ng training eh. Nagigets nyo po? Ano pa? Pagiging boss, magkakaroon ka ng sarili mong willpower and creativity. Kasi pag nagtatrabaho ka, bawal ka imprimitida eh. Ano yung imprimitida? Yung meron kang gagawin na hindi mo ikinukonsulta sa kanila. At sasabihin sa'yo ng mga katrabaho mo, naku, sip-sip kasi yan kay boss. Pabida kasi yan. Jollibee kasi yan. Bibida ang saya, Jollibee. Pero dito, magkakaroon ka ng pagkakataon, mag-isip. Hindi ka nakakahon. Matututo ka na magdesisyon. Matututo ka maging creative. Hindi ka robot. Hindi ka robot. Kasi marami pong empleyado naging robot na. Sususian, susunod. Pero dito, magkakaroon ka po ng sarili mong development sa personality mo. Nagigets po ba? Yes! Ano pa? Bakit ba front row? Kasi may leverage dito. Ano ba yung leverage? Yan lang naman po ang nag-iisang paraan para yumaman ka at magkaroon ka ng kalayaan sa lahat. Yan ang sikreto ng mga mayayaman. Diba? Example niyan, yung you are your own boss. Ano ibig sabihin? Sino dito empleyado? Na maraming... As in dito nagtrabaho ng SM, malls. Ayan na si ate. Ano name mo po? Ate Jody. Miss Jody. Saan ka pa nag-work? Dati? SM North. O yan. Miss Jody. Sample na lang to para sa mga bago. Para maintindihan niyo yung ibig sabihin nito. Si Miss Jody, meron siyang 24 hours sa isang araw. Tama mali? Miss Jody, ilang oras po ang trabaho mo? 8 hours. Diba? So, ilang oras na lang matitira ka, Ma'am Jody? 16. Uy, ilan? 16. Panginoon. Miss Jody, ilang oras ka natutulog? 6 hours. Ilan na lang oras meron siya? 10 hours. Ilang oras biyahe mo simula bahay hanggang SM North? Pabalik? 1 hour. 9 hours. Ilang oras ka nag-aayos sa umaga? 1 hour. 8 hours. Ilang oras ka kumakain? Breakfast, lunch, dinner, pati merienda? 15 minutes wala kumain? Grabe, wala nang nguya-nguya. Wala na kagad? 15 minutes? 13. Sige, sabihin natin, 4 yun eh. Breakfast, lunch, dinner, merienda. So, 2 hours. Matagal ka kumain pag may kadaldalan ka, di ba? 6 hours. Tama? Ilang oras ka maglaba? Yan! Bakit yung iba nga sa inyo dito buong araw ka maglaba eh? Weekday. Weekly ka naglalaba. Ano pa ba yung mga usual na
natin mag-cellphone, magluto, di ba? Either than that, sabihin mo na 6 hours. Yung 6 hours na natitira na yan lang yung pwede mong gamitin para ma-achieve mo yung dreams mo. The problem is, yung 6 hours na yan, nung empleyado si Ma'am Jody, hindi naman niya alam paano niya gagamitin, paano makuha pangarap niya. Kasi gustahan tayo, lahat tayo dito bago tayo nag-networking. Yung oras na meron tayo, di naman natin alam kung paano natin yan dadalhin papunta pangarap natin. Majority ng oras na meron tayo, lalo na yung spare time, napupunta sa mga bagay na wala namang balik. Wala namang income dun. Manood, mag-Netflix, mag-date, gumala, mag-bilyar. Actually, majority na pinaglalaanan ng oras natin, gastos. Lahat yan, ha? Kailan lang tayo matutong gamitin ang oras natin ng tama? Sa network. Oh, ngayon, yung boss ni Jody, sino ba boss ni Jody? Si Henry C? Oh, kasi may hawin na SM eh. Tama? Si Henry C, 24 hours lang rin naman meron siya. Diba? Hindi naman siya immortal eh. Pero ano yung ginawa niya? Leverage. Pinarami niya yung oras niya sa pamamagitan ng ibang tao. Nag-hire siya. Bumili siya ng oras ng ibang tao. O, oras mo, babayaran ko ng 510 ha. Oras mo, 510. Oras mo, bayaran ko 510. Ilang empleyado meron ng SM North, guys? Sabihin mo ng, ano ba? 1,000. Sabihin mo ng 10,000 employees. Times mo ng 8 hours nila. Wala pa OT. That's 80,000 hours. So kahit matulog siya, kahit na kumain siya, kahit na magbakasyon siya ng 3 days, boy, may matitira pa rin sa oras niya. Kaya di siya nawawalan ng income. Tama? Ang empleyado, kikita lang 8 oras. Pag sari-sari store owner ka, pwede ka kumita 24 hours. Pero pag negosyante ka, kagaya ng Henry C, unlimited hours ang pwede mo kitain. Eh, ano naman kayo nalaman ng front row? Dito mo na makikita sa pangalawa. Chain of businesses ni Henry C. Pasensya na po, hindi ito updated. Kasi last na ginawa ko to 2019 pa. Pero pakita ko na rin sa inyo, 2019, ganito na po karami yung mga businesses niya. Retail, sa kanya Alphamart, SM Store, Waltermart. Mayroon rin siyang lifestyle and entertainment. Sa kanya IMAX, diba? Sa kanya yung Mall of Asia. Actually, bibili ka lang ng popcorn, kumita na siya. Pagbili mo ng ticket, sa kanya rin yun. Diba? Pag upo mo sa loob ng sinihan, sa kanya rin yun eh. Diba? Ano pa? Property, condo, tourism, sa kanya yung Park in Clark, sa kanya yung Conrad Manila, SMX Convention, education, sa kanya yung NU. So isipin mo ilan ang estudyante dyan, ilan pa ang empleyado dyan. Sa kanya rin po yung Toy Kingdom, yung Watson, sa kanya rin yung Miniso. Diba? Sa kanya nga rin yung SM Bonus. So, habang nagbabayad yung Pride sa kanya, ano yung Pride? Yung sabon? Pinapatan niya yan na bonus na sabon. Nagigets niyo po? So, banking, sa kanya rin yung BDO, sa kanya rin yung China Bank. So, ano to again, pasensya na kayo, late na to. As of January 2019, ang worth po ni Henry C, $19 billion. Yan yung worth niya. Bakit? Kasi, pinaparami niya, pinaparami yung oras niya. Eh, Upstars, ano naman kinalamin niya sa networking? Imposible naman kumita ako ng $19 billion sa networking. Sabihin na lang natin na wala ka pa sa ganyang income. Pero unahan na kita, ano kakikita ng $19 billion? Eh, napakalayo ng investment mo sa investment niya. Investment niya, billion din. Sa dami ng branch niya, palagay mo ba 1 million lang nilabas niya dyan? Billion nilabas niya dyan. Ikaw 3988 lang. Kinumpir mo dito. Gets? Pangalawa, ang kinukuha lang natin dito yung konsepto ng pagkita. Kasi ang ginawa ni Henry C, nagsimula siya sa isang branch nagsimula siya, pinarami niya yung branch ng isang SM. Hanggang sa kumita siya, naglagay na naman siya ng panibagong negosyo. At yung negosyo na yun, pinarami niya ulit ng mga branches. Nung kumita siya ng malaki dyan, nag-venture out na naman siya sa isa pang negosyo. Paulit-ulit na ginawa niya hanggang sa dumami. Ngayon, ano po yung kinalaman ko dyan? This is you. Nag-DR ka ng isa, yung DNR mo galing Caloocan, sinuyod mo lahat ng kamag-anak niya dun sa Caloocan. Huwag ka tumigil dyan, DR ka ulit ng panibago. Yung DNR mo na panibago, taga Mindanao pala, sinuyod mo lahat ng kamag-anak niya sa Bukidnon. Titigil ka na ba dyan? Hindi pa, DR ka sa Cebu. Suyurin mo lahat ng kamag-anak niya sa Cebu. And so on and so forth, hanggang sa maging ganyan itsura. Ang problema, isa pa lang yung DR mo, nanganganib pa, tumigil ka na. So paano ka nga naman aabot sa ganyang branches? Ano ang goal? Ano sa ito ano? Dapat, kung gaano karami negosyo niya, ganun karami members natin.
member mo. Yes. 2 pa lang yan. 3 pa lang yan. Di ba tayo titigil? Bakit? Dapat, kahit saan dapat na probinsya, meron kang member. Yes. Para pag magbabakasyon ka sa Boracay, may member ka dun. Pag pupunta ka sa Palawan, may member ka dun. Nagigets nyo po? Okay, tuloy na lang natin. Okay, big money versus small money. O, di ba? Dito, yung 10,000 kada buwan, times mo ng 12 months, that's 4.8 million rin naman. Pero abutin ka ng 40 years. Ito yung sinasabi ko kanina. There's nothing wrong with employment. Kikita ka rin naman ng milyon. Pero ang sinusunog kasi natin sa employment, ang malaking kapalitang employment ay oras. Ibig sabihin po nun, the moment na wala ka ng kayang sunuging oras, tapos na yung pagkita mo. Nagigets po? Yes. Pero sa negosyo, ang tinatanim mo dito, sistema. Hindi mo kailangan magsunog ng oras. Kasi ang gagawin mo dito, maghahanap ka ng sistema na kaya mong kumita ng 100,000 naman. Question, sa sistema ba ng front row, posible ba ang 100,000 naman? Yes. Posible hindi? Yes. May nakakagawa na? Yes. Actually, marami na. So kung nagawa mo ang sistema at nag-100,000 ka na times mo ng 12 months, in just a matter of 4 years, kumita ka rin ng 4.8 million. Anong ibig sabihin nun? Kapatid, na-save mo ang 34 years na, 36 years ng buhay mo na-save mo. Kaya ngayon, kung mapapansin mo, bakit yung mga apply natin, napapagawa nila yung mga gusto nilang house and lot, nabibili nila yung mga kotse na gusto nila. Kasi imagine mo na lang yung gastos mo sa loob ng 40 years, compare mo sa gastos mo sa loob ng 4 years lang. Sa loob ng 40 years na yan, nag-asawa ka na, nagkaanak ka na, nagpaaral ka na, lahat ng kinita mo, kahit pamilyon yan, nilabas mo na yan. Pero dahil 4 years lang, kumita ka ng 4 million, mas marami ka ngayon magagawa dyan. Kaya kung ikaw, again, ay bata, at wala ka pang responsibilidad sa buhay, kapatid, huwag mong sasayang yung oras mo. Kasi mas masarap kumita ng malaking pera pag ikaw ay single at bata pa. Nagigets nyo po? At paano naman ako, bata lang ako at heart. Mas kailangan natin sipagan kasi naghahabol tayo ng oras eh. Wala tayong pwedeng sayangin kasi hindi na tayo naglalaro sa buhay. Nakukuha nyo po? Oh, next. Iba pang reason. Baka kulang pa sa'yo yan, ha? Baka meron ka pang pagdududa kung tama ba talaga yung pinasok mo. Oh, ito pa yung ibang reason. Buti ka nga, maliit puhunan mo eh. Tandaan mo, naka-umbrella ka sa tinatawag nating micro-business opportunity. Yan ang dinegosyo mo. Hindi ka kagaya ng traditional business. Kung ikaw ay aalis sa networking at ang iniisip mo, magne-negosyo na lang ako, kapatid, kapital ang unang-una mong palakihin. Kasi kung magtatayo ka ng kalendarya, o sabihin na lang natin, sa pasosyalin natin konti, kantin. Kaya magtatayo ka ng kantin, very excited ka, mamumuhunan ka ng malaki dyan eh. Pwesto mo, permit mo, materials mo, tauhan mo. Tama? Sobrang excited mo, sobrang enthusiastic mo, tinabihan ka ng Jollibee. Tapos pagtawid, nandun naman si McDonald's. Kapatid, maniwala ka sa akin. Hindi lang kapital ang kalaban mo pag nag-traditional business. Ang kalaban mo, kompetisyon. Eh dito, tandaan mo yung mga cross line mo, hindi mo kompetisyon, partner mo. Gets nyo po? Ano pa? Less overhead expenses. Wala kang binabayaran sa kahit ano dito sa opisina eh. May libre ka pang kape at tinapay. Kasi alam niyo po guys, gusto ko lang seryosohin na to ha. Kinig kayo sa akin. Gusto ko na seryosohin na to. Sa mga tao dito na nagsasabi na, sige, ayoko na mag-networking, magne-negosyo na lang ako. Walang problema. Kung gusto mo mag-traditional, walang problema. Pero tatandaan mo, na kapatid, hindi lang isang beses naglalabas ng pera sa traditional business. Kasi buwan-buwan may overhead expenses ka. Kahit wala kang customer, may overhead expenses ka. Guys, punta kayo sa Timog paminsan. Stroll ka lang, lakad-lakad ka lang doon. Meron ka makikita doon ng mga restaurant na magugulat ka, isang table, 2 table lang ng tao. Yun lang ang kumakain. Minsan na wala pa eh. Mas marami pa yung staff kaysa sa customer. Pero kapatid, sa araw na yon, magbabayad pa rin naman siya. Sa araw na yon, may renta pa rin siya. Sa araw na yon, papasahuran niyo pa rin yung mga waiter at waitresses niya. Alam niyo kailan lang sila bumabawi? Sa mga araw na may holiday. O ikaw, sabihin mo na wala kang pay-in ngayon at nalulungkot ka. At sabihin mo sa akin na, wala pa akong cheque. Kapatid, pwedeng zero ka eh. Tama? Pwedeng zero ka. Pero at least hindi ka negative. Ang mga negosyante, zero na nga negative pa.